Saan yun? Yung lugar lang? Sa Bukid ba, no? Leyte. 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 Saan sa Leyte, bro? Matalom. Matalo. By the way, mga kapatid, mag-share sila sa kanilang karanasan about sa spiritual harassment sa kanilang nanay. More than 40 years aktibo sa paggagamot, isang albularyo. So, hindi lang sila magpakita, pero ang importante nito ay ang kanilang experience at kanilang karanasan na gustong i-share sa inyo, no? To protect their identity, mga kapatid. Hindi pa sila handa, pero handa silang pinaka-importante, hindi yung identity na. Ang pinaka-importante yung yung kanilang karanasan. So ngayon kasama natin si Nanay, hindi lang natin pagngalanan, from Leyte, at gustong mag-share, pero si Nanay hindi na makapagsalita. Dalawa kapatid nyo, yung babae, Sister-in-law rin. sister-in-law. So, nandito dalawang magkapatid. Ilan kayong anak ni Nanay? 8. Tatawagin lang natin si Nanay, Nanay Maria. Okay lang, Nay? Bukas pala ang birthday niya. Ika-81 ni Nanay. Advance, happy birthday, Nay. Uuwi na si Nanay sa Leyte. Matalong? Yes. Matalong Leyte. At kasama niya, yung sister-in-law, apo mo. O apo. And then, dalawang anak niya. 40 years, no? Na nanggagamot. So, meron pang patron si Nanay. Sinong patron ni Nanay? Wala man talaga siyang, di katulad sa ibang mga gamot na meron silang patron talaga sila, wala man. Pero ang altar niya, May devotion rin. anong devotion ni Nanay sa altar niya? Yung Mahal ng Birhen. Si Mama Mary. So, may devotion. At marami bang pumunta ni Nanay? Parang ano lang rin siya, parang local Local. albergo. Hindi siya masyadong No. Pero sa inyong lugar lang. yes din. For 40 years. Dahil, kailan ba ito nagsimula? Yung pagka-discovery ni Nanay na may may tahas or may kapangyarihan siyang taglay. Actually, yung sabi niya, yung makasalita pa siya, may napanaginipan daw siyang lolo niya, pero hindi na niya nakita kasi patay na. Pero pag-describe niya sa kanyang nanay din, sinabi ng kanyang nanay na yun ay lolo niya daw. Mga gamot yon, yung lolo na yun. Parang ganyan kasi magtayhop mo kuno. Magagamot. Matayhop ba? So, pinasa ito through panaginip. Sabi niya. Pero hindi lang yan re. Kasi sabi ko na kanina may nasakit ito kasi yung yung engkanto na Gobernador. May gobernador. nangligaw sa kanya na gobernador na engkanto. Ang yaman niya. Kaya gipugos siya dre kanang sa kanyang mga panaginip, series of nights. Series of night. Parang movie. Kanang dalhin daw siya sa palasyo nila. Sa gobernador. Sa gobernador niya, pilitin siyang pakainin ng mga iba't ibang pagkain. May mga pula daw, mga Iba't ibang pagkain. pero hindi siya nakakain ng itim at Colorful yung mga pagkain doon na. yes re. Pag daw, may mga time daw din na magpa-group picture daw sila. Bakit? Group picture pa. Nung panahon na yon. Pero nauna na sila. Pero ang nakakuha sa kanya kasi hindi pag mag-picture na taliko daw siya. Pagtataliko din taliko siya daw siya. during group pic. Hindi kanang para bang iligtas siya kasi hindi siya hindi siya makapture ng kamera sa mukha. Niya talikod siya. At may mga pangyayari din na
Sino? Tuwing gabi, Sino katalikod bro? Si nanay? si nanay, automatic siyang tatalikod. Magalit daw yung mga engkanto. Bakit tumalikod daw siya? Tatalikod lang siya. Talikod lang siya, automatic na para mang may mag-save sa kanya. Kapag hindi siya matalikod, parte na siya sa pamilya nila. Posible, posible din, parang ganyan. And then, At ang nangyari dre, may mga panahon na akala niya si tatay na yung Sex sa kanya. nagpag-sex sa kanya. Pero matingala lang siya kay si tatay mapay pag uli gikan kalabaw. Daw yan? Karabaw. Tugway. Nag-araraw ng karabaw. Tugway ka nang dre. Dahil magsasaka si tatay. Magsaka. So, Laking ulat niya. Bakit? Nandyan ka? Ikaw yung nakipagtali. Sex, sa akin lagi, no? so yung mukha ni tatay, mga kapatid, ay Kinopia na. kinopia Pia. ng engkanto. Oo. Nakala ni nanay si tatay yon. Oo. Itong pangyayaring nanay, tinatawag ito sa spiritual phenomena na spirit of incubus. At kinalaunan, gagawin nila ito na albularyo. Ayan din ang nangyari ni nanay. During the time, hindi pa siya albularyo, di ba? Hindi pa rin, Pero serious yung kanyang panaginip. Serious deh. Bakit alam niya na gobernador yun? Pakilala na ako. Siya ang gobernador sa Encanto. Sa kanilang lugar daw. Sa kanilang lugar. Pero through panaginip, si nanay din dinala niya. Yes deh. Doon sa kanilang, maraming beses ba ito? Ilang beses? Maraming beses deh. Kasi magtatlong taon ito lang nagsuffer ng napakasakit daw. Kasi yung panahon daw na sumakit yung grabing sakit ng tiyan niya. Parang nagsabak na ng baby siguro. Kasi inilabas niya rin yung di ba? kanang buto na Nanganak siya ng May mga sungay. mga buto na may mga sungay. Buto na may sungay. So, yung 3 years, sakit yung tiyan niya. Sakit rin. Marami At na paglabas ng yung buto na maraming sungay, doon na siya, parang rin ang na normal. normal na siya at yung yung nagpalabas ng yung buto na may parang sungay. Albularyo na sabi sa banggitan nga sa atong term. Banggitan albularyo. Isa rin yun sa nagturo sa kanya. Iba rin yung lolo niya ba nga nagpanaginip. Mayroon ding kumbaga nagmentor sa kanya na yung nagamot sa kanya na malabas yung dahil makakommunicate siya sa mga spiritual beings. So, yung mga albularyo na makakommunicate din, makasense na ito ay may tahas. So, kaya nga, nandyan na ito sa bloodline nyo dahil yung lulo nyo, through panaginip, ay pinasa ni nanay. Diba? So, ito po ay palatandaan na may kapangyarihang taglay si nanay. At through these spiritual events, kapag hindi niya i-perform ito, magkasakit siya for many years hanggang mamatay. So, gumaling si nanay at ngayon gamot na. After that experience. May time din na huminto na siya sa paggamot ba? Ano eh? Magkasakit talaga siya. Tingnan na. Ma-relate mo talaga yung sinasabi ko. Dahil yun talaga ang karaniwan na karanasan. Nahawa nga ako sa albularyo eh. So, sa mga albularyo na nakinig ngayon, isurrender niyo po yan. Si Kristo lang ang tunay na makapaggamot sa atin because He is God. But those unclean spirits will manifest to us as angel of light, spirit of light, mga puti yan na espiritu. Wala namang espiritong galat. So patuloy tayo so after this event, nagkasakit siya at nagamot at may nag-mentor sa kanya dahil yung mentor sa kanya ay opening psychic. So alam niya na may kapangyarihan ng taglay si nanay. So ini-encourage lang niya parang hindi na siya magkasakit. Diba? Kapag hindi siya mag-perform, Magkasakit siya. magkasakit siya. Ano yung sakit niya, particular? Yung parang mananamlay, ganon. Tapos, lagi nakahiga, parang wala siyang lakas.
Tapos parang panaginipan naman sa ulit book no na ano na babalik sa paggagamot. Mga ganun din. Tapos kasi gusto na namin sanang ipahinto ba. Kaso lang pag huminto siya sa paggamot, yun nga magkakasakit siya. So, totoo yung sinabi ko, di ba? Ano pa yung mga misteryong experiences sa pamilya ninyo in relation to nanay? Wala man dire kanang basta may mga panahon lagi na ano yung galing sa magkasakit dire para daw na may lumalaw sa kanya. At makita niya talaga yung espiritu na Ilan sila? hindi ko alam kung ilan, basta may nasabi lang siya na May dumalaw sa dingding daw doon. Yun po yung mga occult spirits. Kasi malakas pa siya noon, sabi niya mag-rebuke daw siya. Nag-rebuke Oh, mag-rebuke siya mo, one day mo palayo ang buko no. Pero Sabi niya. sabi. Pero sinasapian si nanay, di ba? Ano yung particular experience nung sumapi yung mga espiritu sa kanya? Di ba nawala siya sa kanyang sarili? Gusto kong marinig ang karanasan nyo. Then, how many times ito nangyari? Maraming beses. Ngayon, nung patagal, lalo siya lumalakas. Dati kasi Dre, ng unang time, hindi ko pa lang pinapansin. Nandun ako dun eh. Tapos, siyang kitabang, kung ano nangyari, tapos na okay naman siya. Nung pangalawang basis na parang napansin ng attack, nandun din ako. Daladala ko yung Deliverance book. Umiyak na nga ako kasi akala ko ano mangyari sa nanay ko. Bigla lang siyang nawala sa sarili. Tapos malakas. Tapos parang magsalita siya na hindi ko maintindihan. May mga sinasabi siya na hindi maintindihan. Hindi maintindihan. Kaya tumawag ko sa kapatid ko na baka ito na yung panahon, baka ano mangyari sa nanay ko ba. Kaya sabi ng kapatid ko, tawag kayo ng pare para anuhan siya, manit siya. Kaya tumawag na pare. Kasi hindi ko maintindihan kasi yakap ko nanay, ano ba nangyari sa iyo nay? Ngayon, ang ginagawa ko, wala ko ibang isip kundi subukan ko kayong basahin tong Deliverance book. Nang pag-start ko na ng read sa Deliverance book, nagtaka ako bakit bigla niyang ginaganon yung yung kamay kong libro ba? Para siyang nagalit. Oo, kaya naano sa isip ko na, baka pusis talaga to sa nanay kasi pag ma-okay na siya lang nakalabas na yung suka na siya na tapos malagkit na laway. Hindi niya alam ano nangyari. Tapos parang hindi naman siya Hindi normal na. Hindi siya nangihina. Pagkatapos nagsimba pa nga siya. So, mga kapatid, si bro ay bumibisita sa office natin. At siya po ay may knowledge na how to do deliverance. So, knowledge is power talaga. At dahil sa prayer of the church na ginamit sa kanyang anak, ay si nanay ay na-liberate, sumuka ng sticky saliva. Yan po ang paglabas, bro. At maraming beses ito nangyari, bro. Nagtaka kami, Dre, dahil minsan nung una pa, patalikurin lang ko ba? Kasi nandun man ako sa ibang bayan nakatira. Pag umuwi ako, mga 5, mga 6, mag-ano na siya. Atake, may oras sila alas 6 ng hapon, alas 12 ng tanghali, at saka alas 12 ng gabi. Alas 12 ng gabi, Oo. may oras. May oras sila, bakit may oras sila na mag-attack sa nanay ko? Hanggat sa na-timingan ko talaga na pangatlong haras, yun nandun ako, nag-deliverance kami sa ulit. Tapos yung may holy water ka. Holy water, exercise. Anong paramdaman niya sa pag-sprinkle mo ng holy and exercise mo? Para sa nainitan na Dre. Nainitan siya. Tapos yung holy exercise oil. pati yung Benedictine medal, pag ipaano ko sa kamay niya, parang sakit daw. Masakit. Masakit. Nag-react talaga siya. So, ito mga kapatid ito po ang palatandaan how powerful the sacramentals are.
sa mga hinaharas ng mga demonyo. So para sa iyo bro, malaking tulong ang mga sacramentals ng simbahan. Oo. Ha? Malaking tulong talaga rin. Parang may kapangyarihan talaga yung mga sakramental sa simbahan kasi yun nga, bawa pag anuhan mo siya sa crucifix, para siyang iba talaga yung maramdaman niya. Tapos nang binasa ko na yung lalo na yung Anima Christi at saka yung yung Litany of the Saints na Latin, Wow. para siyang galit siya sa lalo na yung mga Litany of the Saints nga basahin ko, mag-wild talaga siya. Pati yung Anima Christi, parang napansin ko na pag Latin ang iano ko, grabe yung wild niya. Sa tanong sa prayer ng Latin. Hmm. So, ito mga kapatid, kailangan talaga natin ng mga sacramentals. In case of emergency, makatulong tayo sa family circle natin. Hindi tayo... So, kaya nga, sa pagdalaw natin sa iba't ibang lugar, ini-empower natin sila. Kasi imagine, dito lang na discoveryan ninyo na hinaharas, hindi pala ordinaryong harassment ito, isa total possession. Bakit total possession ay? Dahil hindi mo alam ang buong pangyayari. At during sa prayer ng anak mo, using the prayer of the church. So, kung wala pa itong knowledge, no, lalong lalala ito. Pupunta na naman kayo sa ibang albularyo, magpag-amot naman kayo. Pero through the sacraments and the sacramentals of the church, anong obserbasyon mo ni nanay ngayon? Nga sa ngayon, okay naman siya. Pero yung time nga pag sasanib na yun, iba talaga yung... Malalaman ko yan pre, kasi pag bumibisita ko doon, Oo. pag tingnan ko yung mata niya, mag-iba na. Parang may instinct ko na nasapian na naman nanay. Ganun. Kaya tawagin ko naman yung dalawang kapatid ko para sa kanya, maghawak. Kasi malakas siya, hindi mo mapigilan. Mahuhulog siya sa higaan pag hindi mo. Magtaga nga kami sa tanda ni nanay. Ang lakas. Pag Doble lakas. parang hindi mo na mapigilan nga. 81 Oo, bukas. 81. Oo. So, dito, kapatid, yung knowledge is very important, di ba? Just imagine, hindi naman tayo laging magkakasama. Pero kayo ay nasa malapit lang ni nanay. So, in times of harassment ng nanay, nandyan kayo. So, iba talaga ang may knowledge, di ba? So, kaya nga ako ay kahit pagod, lagi akong full of inspiration sa pagsiwalat nito. Magtulungan tayo. Hindi kaya ng exorcist lang, hindi kaya ng deliverance team ko lang. So, kung ma-empower natin ang buong pamilya, no? So, marami tayong maligtas. Ngayon, mailigtas nyo si nanay sa spiritual harassment because you are increasing your knowledge. No? Dahil yung demonyo ay labas-pasok po. Hindi yan dahil para tayong nag-aaway dahil matagal na panahon, si nanay ay consecrated and sealed by the occult spirit through occult practices and rituals from our ancestors. Sa mga ninuno pa natin, sa mga kaninuan pa natin. Grabe. So, hindi yan madali. So, ano ba yung pakiramdam nyo ngayon na you receive the power of Jesus through the sacraments and through the sacraments, no? Confession, anointing of the sick, Eucharist, and then yung cares. Patuloy kayo mag-ano ng cares, ha? Para marami pa kayong matulungan sa family circle. Ano ba yung pakiramdam nyo ngayon na yung kapangyarihan ni Kristo, you literally share it? Dahil sa mga natutunan ko din sa lalo na sa deliverance book, siyempre may confident ako na hindi ako matatakot na mag-deliverance sa nanay ko. Lagi kang nanonood sa programa Kasi natin. may time na naiwan ko yung deliverance book, paano na kaya yung ano bang gawin ko, kasi siyempre wala akong mabasa, hindi ko naman memorize yun. Pero pag nandito sa time na Comfortably ka. maharas nanay, hindi ko talaga iniisip na matakot ako. Talaga, confident ako na kaya ko to, ganun. Dahil din sa kaalaman mo, lagi kang sumusunod at sumusuway. Pumupunta pa kayo dito. At dinala mo na yung mga, mas mabuti na buong pamilya mag-renounce. So, meron akong dinadagdag doon sa pinipin ko bro dito, pin post, yung solemn renouncement.
i-guide nyo si nanay, ito po ay malaking tulong. At huwag kayong magmamadali, no? Yung last harassment ni nanay kailan? Nung papunta kami dito. Papunta sa, kayo sa, dito. sa sasakyan. Sa Canreo. Hindi na ako Sasakyan. napanistorbo sa kanya pa kasi focus ako sa drive eh. Baka Anong nangyari sa sasakyan? nag-wind siya, parang Nagwala. No, parang nag-react bro. tatawa-tawa. Parang hindi masyado. Masyado. Nakon lang na. Dahil pupunta kayo sa office eh. At sa pag-deliverance natin, hindi na siya nag-react. Dahil yung mga demonyo, it might be on the way, lalabas na sila. Oo. Kung hindi sila lalabas, sa pagpunta nyo sa office, dun mag-react yun. So, dahil sa inyong pagkaisa, dahil sa inyong pananampalataya, malaki po itong ambag, tulong sa buong pamilya ninyo. At si nanay ay dahan-dahan, wala na silang legal hold, wala na silang legal right. Dahil si nanay ay nag-renounce na. Yun ang pinaka-importante. At hindi na ito mapasa na no? Yung mga apo mo, mga anak mo, ay secured na. Because of the Holy Spirit and because of the grace of God, sa grasya ng Diyos, na matanggap natin sa sacraments. And then the external protection is the sacramentals. No? So ito mga kapatid, sana nakikinig yung mga pari natin ngayon, how many people will be helped? Ang layo namin, naliti sila. Pero, nagampanan nila ang kanilang mission na mag-pray yung deliverance prayer and then spiritual preparation then yung cares, di ba? Dahil yung isa sa, ilan kayo pumunta dito? Kami lang, nung nakaraan, kami lang asawa ko. So, isa sa mga anak ni nanay ay na-empower, nakinig, at hindi lang nakinig, ginamit talaga. At doon, no, nag-react yung mga demonyo. Napaso sa holy and exercise, mainit, at na-torture sa cross, sa salt. Ginamit mo ba yung Oo, salt? pinakain ko. Anong reaction niya sa salt? Parang painitin nga siya. Yung Oo. time na, yung Nainitan kaming din. dalawa, nabigla ako bakit bigla siya di naman siya magsalita sa pangalan ko. Parang Nagalit. bigla siyang in-speak yung pangalan ko. Wala, bakit nakaano siya ng pangalan ko hindi naman siya magsalita? Gibundak yung mga Tapos, kasi pinaano ko yung Benedictine medal. Ilagay sa kamay. Kabila naman sa crucifix. Pero hindi mo alam lahat na eh. Hindi mo alam. Okay, Pao. Hindi niya alam. Hindi nga alam niya ito eh. Wala siyang alam. Minsan nga magtaka siya nga, bakit nandito kayo? Bakit nandito kayo? So, mas mabuti na patuloy tayo na mag-pray, ha? Lalo-lalo sa prayer ng simbahan. At nay, sa isipan mo, i-renounce mo na lahat. Ha? By renouncing all, i-renounce mo na lahat na isalikway na tanan. Ayaw na pagpabilig bisag gamay. I-renounce mo na lahat. Okay? Huwag mo lang ipanatili kahit maliit na occult. Dahil, grabe no? Maawang ako sa mga albularyo eh, dahil magkasakit sila kapag hindi nila ito i-perform. So, by the way, itong programa natin na to hate albularyo, not to promote hate the albularyo, but to protect them by telling them the truth. Because truth hurts, but it doesn't harm. So, may dadagdagan ba kayo? Ano yung mga realization ninyo sa itong pangyayaring ito sa pamilya nyo? Ako po di ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Malaking proof ba ito na ang awa niya ay napakalalim para sa amin. Kasi po kahit masabi nating albularyo ito si nanay, pero pinalagay kami na religious. Palasimba kami. Yan ang mag-encourage sa amin na simba. Ilan kayo magkapatid? 8. Oh. Walo. Hindi nga So, lang puntahin ng Siguro hindi lang siguro niya alam. Religion. Siguro hindi lang alam niya siguro yung Hindi niya alam. Pero
napaka-religious kami rin, talaga. Oo. Kami lahat, That's good. pagpunta kami ng disco, bawalan kami. Mm. Oo. Mga anong magkahilayan ba nga, nga pwede may makasa, sugal, sigarilyo. Bawal sa amin yan. Mm. So si nanay, pinalaki kayo na Pinalaki kami na religious. religious. Bata pa lang kami, train na kami na mag-rosaryo, mag-nobina. Oo. Oo. Pero yung doorway niya ay yung occult. Ito Parang, makikita natin. Yung doorway niya yung occult practice ni nanay, yung... May Latin ka ba, Nay? Na prayer? meron rin. Meron. Meron Yung natin. occult. Yun, yung occult. Naintindihan mo na sabtan ba din mo tong Latin nga prayer? Nasabtan ni mo? Wa. Nasabtan mo ang Latin nga, imong jam-jam. Wala. Hindi niya naintindihan. Yun po ang tulugan ng occult prayer. Ang occult prayer is hidden prayer. Hidden. Hindi niyo mo maintindihan. So, ano pa? Yung... Dahil uuwi sila ngayon sa Leyte. Oo. Anang nagpasalamat kami din sa ministry nyo kasi maraming tulong, malaking tulong to sa amin at maraming tao na nakinabang sa inyong ministry. Ministry ni Cristo. Sana ay magpatuloy ito at marami pang taong matutulungan. Marami pang taong maliligtas gaya sa amin. Ikaw bro, anong realization? Ganon rin, Dre. Pasalamat ako sa Panginoon, pati na sa ministry mo, Dre, na dahil sa ministry mo, Dre, Ministry ni Cristo. Ministry ni Cristo, Ministry ni Cristo pala, na siguro kung hindi ko pa alam mag-deliverance, di namin alam kung anong gagawin namin sa nanay ko. Anong gawin namin, kaya malaki talaga tulong yung Empowerment. pagpunta namin dyan sa office, paano mag-deliverance, paano gamitin ang deliverance book. Kaya, yan. Sana magpatuloy pa, Dre, at saka marami pang taong matulungan. So, salamat mga kapatid at salamat din sa ni nanay nandito, Nanay Maria at kanyang mga anak na nandito din. Walo yung anak niyo, Nay, no? So, greetings sa mga anak ni Nanay Maria, pero hindi natin pakilala dahil hindi pa sila handa. Pero ang pinaka-importante mga kapatid, ang kanilang buhay, kanilang religious experience, na si kapatid na isa sa mga anak niya, ito yung pumupunta talaga dito at sinusubukan niya yung kanyang kaalaman. At grabe, pinakita niya ako sa actual na nag-pray siya sa deliverance. Grabe si nanay, nagwala talaga. Pero hindi niya alam. So yan po mga kapatid, sana ay ma-inspire kayo sa magandang karanasan nilang nanay at sa kanilang anak. Yung anak ang unang catechize, sa buong pamilya ay nandito. Hindi pa buo, pero ilan sa mga family members. So, i-share niyo po ito sa buong angkan ninyo, ha? Yung experience ninyo. Dahil 40 years si nanay, ha? More than 40 years. More than 40 years. Active siya sa local na lugar nila na manggamot. At ngayon ay yung kapangyarihan niya ay patunayan na hindi pala sa Diyos. Ang kapangyarihan na galing sa Diyos ay nasa kaparian, sa kamay ng mga kaparian. To make you safe and secure, let us go to the priest. Yan din ang sabi ni Kristo si Pagod ng kapatid. Go to the priest. Diba? So, si nanay hindi makapagsalita. Natutuwa ka ba ngayon nga? Nalipay pa ka ron? Natando si nanay. So, nag-smile, no? So, advance happy birthday bukas. Okay. At yan lang siguro, bro. Maraming salamat sa pagdalaw at sa pagdala ni nanay. So, meron na si nanay na mga sacramentals. Keep in touch kayo ni Brother Edison, ha? I-update nyo ako. Yung pumasok dito na lalaki. I-update nyo ako para makapag-advise ano pa ang dapat. Okay? At continue deliverance your, not only nanay, but your house.
Francis sa house, and then until hindi na iharas si nanay. At continue praying, Nay. Nandyan naman yung prayer mo. Just imagine, very religious kayo, pero napasukan pa rin. Bakit open yung door? Bakit napasukan, no? Bakit mapapasukan tayo ng demonyo? Una, may doorways, yung evil spirit. Isa sa mga doorways, yung kasalanan natin na hindi na-confess. So, mas mabuti na si nanay magkapangumpisan sa lahat ng mga kasalanan. Buong pamilya po, buong pamilya magkaisa. Wala namang perfect na family. So, kaya nga, si Kristo ay nagtayo ng mga sacraments. So, siya talaga ang nagtayo nito. Hindi ang simbahan, hindi ang obispo, hindi din ang Santo Papa. Kundi si Kristo talaga through His words and through His deeds. In what way Jesus established a sacrament? Through His words and through His deeds. So, sa pamagitan sa kanyang ministerial life here on earth, yan ang foundation sa pagtayo ni Kristo sa seven sacraments. So, maraming salamat sa mga malugod na sumusubaybay. Ang daming mga comment hindi ko mabasa po. Kayo na ang magbasa, Nay, ha? May Facebook ka ba, Nay? May Facebook ka, Nay? Wala. Wala. Ito lang yung mga anak mo at ako. Sila na magbasa para sa'yo. Ikaw na makinig ka na lang, ha? So, God bless sa inyong lahat, mga kapatid. The Lord be with you. Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless.